umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, iba kung masaya ka na. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tsak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, bisyong totoo ang ganda. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, bisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Morning mga igan, nakainat na kayo? Yes. Nakahikap na? Okay, bagong araw na naman. November 10, medyo maulan sa Magdamag, kaya tiyak ang marami. Mahimbing po ang tulog. Gising-gising, may pasok, school, tsaka sa office. Ingat sa pagmamaneho, basa po ang daan, pero handang-handa kayo ngayong Miyerkules sa pagtutok po dito lamang siyempre sa unang hirit. At dahil middle of the week, malamang ang ilang nakakaranas ng stress, kaya naman relaxing gimmick ang atid namin para sa buong pamilya mula sa Manila Ocean Park. Naalala niyo ho ba ang fish spa kung saan pinakakagat sa maliliit na isda ang inyong mga paa para ma-relax? Aba, hindi lang ho paa ang pwedeng ipaspa sa mga isda roon, kundi buong katawan. Nakakiliti naman yun. Abangan niyo po yan. Kailangan nakabikini ka? Iyon, nakabikini. At dahil kahit lalaki, at dahil 45 days na lang, Pasko na. Ito, ako, may Paskong-Pasko gimmick na naman tayo. Usapang kahon at gift wraps ang ating ibibida para sa mga naghahanda na sa mga exchange gifts na bonito, bonita, at syempre, mamimigay ng bonus. Ayos. Something long, no? Mga Something ganyan. long. Pero bago yan, narito muna ang mga balita sa umagang ito. Dahil nga sa pangamba ng red tide, ako, tuloy na po tumumal ang benta ng mga seafood sa Bataan. At etong kinadismaya ng marami roon, damay daw maging mga isda. At yung pang seafood na ligtas sa mangkainin ayon sa mga provincial agriculturists. At dahil nalulugi na maraming tindero sa palengke, sinabi ng mga eksperto ng probinsya na pwede nang kumain ng isda, hipon at pusit. Pero itong paalala, dapat sariwa ang bibilhin, nilinis at nilutong mabuti. Kung isda, dapat tanggalin ito ng hasang at bituka. Kung hipon, huwag nang kainin yung ulo. Kung alimasag o alimango naman, huwag nang kainin ng aligi. At ang, ano yan? Anong bahagi yan? Ha? Luno? Anong bahagi yun? Pati na yung alipiang dagat. Baka ulo. Luno? Okay, tingnan, tulungan nyo kami. Ano yung luno? Oo. Diba? Hindi pa humatiyak. Dahil baka lunong tayo ng luno eh. Mga tao, hindi naman di alam. Kain din. Diba? Pero hindi pa nga matiyak kung hanggang Baka kailan. manginginom kasi. Oo, pero yan nga, hindi ho matiyak kung hanggang kailan na mananatili ang red tide sa Bataan.
Sa bisa ho ng shellfish ban, bawal munang manghuli, mambenta o kaya naman ay bumili at kumain ng mga shellfish tulad ng mga tahong at palaba. Sakop nito ang mga bayan ng Orani, Samal, Abukay, Balanga, Pilar, Orion, Limay at Mariveles. Maaari niyo ho kasi nga makakain ng lason ng red tide. Unang sintomas na tinatamaan kayo niyan ang pamamanhid po ng inyong mga labi. Sakaling mangyari yan, agad kayong kumain ng pulang asukal o yung brown sugar o uminom ho kayo ng gata ng nyog. Pagkatapos, ay magpadala agad kayo sa pinakamalapit na ospital. Ayan, ha? Gata ng nyog. Dapat parati meron pala. Oo, brown sugar. Brown sugar daw. Brown sugar, pati sa allergy, sugar. Sugar lang talaga. no? Talaga? Kapag-stabilize, sugar. Uy, palaban na ako. Ingat, But ingat. not too much, not too much. So, ganun no, kasi yung sistema, kung talagang matigas ang ulo yun, napakain kayo, mahilig talaga, hindi maiwasan. Tipid kasi yan murang-mura yan taong tsaka talaga. Tapos pag nakita niyo medyo, Oo. Nangangapal na yung labi nyo. Namamanhid baka ka ng na. banga, tapos parang, di ba? Tsaka tayo mga Pinoy kasi sinisimot natin lahat, pati yung ulo kinakain. Correct. Sa ibang bansa, di naman nila Ang sarap pinapatulan ng yung ulo. ulo ng hipon. Pero tayo, yung pinapatulan natin. Ang So, sarap. pwede pang Pero sipsipin. bawal. Pwede pang sipsipin, pero wala. Hindi na Hindi yan. daw bawal ang Sabi nila ulo. pwede kainin. Hindi, Ay, bawal lang Yung kainin. katawan. Ay, katawan. Pero yung lang. ulo, yung taba, Yung bawal. alige, bawal din. Eh, yun ang masarap eh. Oo, correct. the best Pero part. pagka hindi ho talaga kayo makakapigil, maganda na kayo ng brown sugar o kaya gata sa tabi ninyo. Or Ayan. magkumuha na kayo ng ano, may kapit-bahay ba kayong doktor? Dali nyo sa bahay. Kain na lang kayo sa ospital na rin. Ay, kung talagang matigas ang ulo nyo, maglagay na kayo ng lalagyan. Maganda na rin kayo ng lalagyan ng abuloy. Ay, nako. Sinundan ng mga pagulan ang muling pagbuka ng abo ng Mount Bulusan kahapon ng hapon. Kaya yung pinangangambahan sa ilang lugar, ang pagragasa po ng lahar. Nagpulong na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaugnay dito, posible raw kasing yung tubig, yung bababa dyan sa may gilid ng bulkan, maiipon yung abo dyan, maghahalo yan, at dadaustos pababa, magiging lahar. Pero kahit hindi umulan, problema ang mga abong ibinuga. Masakit daw kasi sa lalamunan at nakakapuwing ang mga nakakalat na abo sa paligid. Kaya naman, namahagi na po ng gasma sa mga apektadong residente. Ikatlong phreatic eruption o yung ash explosion ang naobserbahan sa Mount Bulusan kahapon. Ikatlo na ito mula nang mag-alburuto ng Sabado. At nanatiling alert level 1 sa paligid ng bulkan, pinagbabawal pa rin ang sinuman na pumasok sa lugar na ang sakop po ay 4-kilometer permanent danger zone. Pero kagabi sa Tonight with Arnold Grabe, kasama natin si Dr. Solido, para maano yung pangamba, yung nangyayari ngayon sa bulkan, kasi umuulan So parang kumukulo lang yan na mainit na kasirola, nilagyan mo ng tubig, anong nakita nyo? Umuusok yun, di ba? Ganun lang po nangyayari yan. Kasi nagkaroon sila ng ash sample kahapon, ang binubuga niya ay mga lumang abo. Yung binuga na noong 2006 na, siyempre, pag bumuga, babalik yan, nandun lang sa paligid. So, ito na naman. So, yung magma at lava, wala pa akong nakikita ang ating mga volcanologists. So, wag matakot, mapangamba. Wala yung talagang, Imminent Oo, danger. isasabog Wala. talaga. Pero nonetheless, kailangan 4-kilometer danger wala, zone. oo. Clear Talaga dapat. dapat. Kaya walang titira Oo, doon. wala naman nakaka-predict talaga ng ano yan. Pero You never medyo know. namamaga, yun, ang Bulusan, active naman. Ito ang maganda. Meron pala tayong 300 volcano, unnamed and named. At meron tayong mga 30 na mga bulkan na hindi active, pero nandyan lang sila, binabatay. Isa rito, Corregidor. Bulkan pala ang Corregidor. Wow, ha? Ngayon ko lang Oo, nalaman. kagabi ko lang Galing, nalaman ha? din kay Dr. Solido. Yan Kaya ang nga, mga part nila trivia. yung edukasyon. Pag tinignan mo, ang Pilipinas pala, paligid ng mga volcanic, kumbaga parang ring of fire. Paligid siya. Wow. Ang nakita ko lang walang linya, Palawan. Talaga? So, wait, maraming unnamed. Pwede natin i-claim? Vulcan Saka na yung mga Arnold, famous, di ba? nakita ko sa rin siya mga famous na inakit ng mga mountaineer. Oo. Non-active vulkan din pala yun. Pero walang history kasi na sumabog siya. Yes. Walang record. Pero hindi ibig sabihin daw na kapag hindi siya sumabog, wala na Oo. talaga.